Hi, magandang umaga, magandang gabi, magandang tanghali ulit sa inyong lahat, lalo na sa ah, lahat ng mga kababayan natin na nasa abroad, especially yung mga OFWs na miyembro na ng the Global Filipino Investors. I think yung TGFI, yung acronym na. Maraming maraming salamat pala sa inyo sa pag-like, pag-share nung una kong video. Na-appreciate ko ang inyong suporta. Gaya ng aking pangako, aking tatalakayin ang technical analysis. So, simula muna tayo sa basics. Paano natin i-access yung charting tool. Ah, Basically, ang gagamitin kong charting tool ay magmumula sa Call Financial. I think, paniniwala ako karamihan ng mga online retail investors, katulad ko ay gumagamit ng Call Financial. So, papakita ko sa inyo kung saan makikita yon. So, basically, kahit sa ibang online brokers, medyo similar lang din paano hahanapin yung charting. So, hindi na siya mahirap kunin. Tsaka, pansin ko, kasi gumamit din ako ng BPI Trade, halos parehas lang sila ng charting software ni Call Financial. So, ipapakita ko paano siya ma-access. So, kitang-kita nyo dito sa screen yung lesson plan ko para mas organized tayo. Since I'm not gonna use a PowerPoint presentation compared to last time. So, gumawa ako ng outline. So, ngayon, papakita ko sa inyo yung basics ng Japanese candlesticks tsaka ng Western bar chart. So, yung Japanese candlesticks, ito yung madalas na ginagamit ng mga stockbrokers ngayon, maging sa Amerika at dito sa Pilipinas. So, ito yung halimbawa ng Japanese candlesticks. So, ba't tinawag na Japanese candlestick? Kasi itong Japanese candlesticks ay ginagamit ng mga Hapon simula noong 17th century. Hindi siya nag-originate sa stock market. Nag-originate siya sa mga traders ng rice market. Kasi ang mga Hapon ay actually nag-i-invest sila sa rice or nagte-trade sila sa rice. Dahil di pa uso ang ano na, stocks sa Japan nung panahon na yon. So ito yung ginagamit nila para ma-forecast kung tataas ba o bababa ba yung presyo ng bigas nung panahon na yon. So, lumipas ang panahon, sinimulan siya gamitin ng mga modern day traders. I think na-popularize siya noong 1980s. Ang parang nagpa-popularize talaga nun ay si Steve Mason sa United States. Siya yung nagsulat ng libro about Japanese candlesticks. So, so from there on, or from then on, naging popular ito sa mga traders dun sa Amerika. Hanggang sa naging popular na rin dito sa Pilipinas. Kwento rin ni Steve Nisa ng mga Japanese fund managers, yung mga professional stock trader na hapon, matagal na pala nila itong ginagamit. It's just noong 1980s lang talaga ito na tutunan ng mga taga-kanluran, mga westerners. So, i-share ko sa inyo paano yung basic na pagbasa ng Japanese candlesticks, tsaka yung traditional na ginagamit ng mga western traders na tinatawag na bar charts na nakikita nyo ngayon. So, papakita ko ano pinagkaiba ng Japanese candlesticks tsaka ng western bar charts. Okay? Alright, so let's go with the basics. So, ngayon, papakita ko yung interpretation o paano intindihin yung kada isang candlestick na nakikita nyo ito. So, kada isang candlestick na yan, may ibig sabihin yan. So, papakita ko sa inyo. So, una, papaliwanag ko ano ba yung mga parte ng candlestick. So, basically, ang mga parte ng candlesticks,
Una, meron tayong tinatawag na real body. Ito yung nakikita nyo. At meron ding tinatawag na upper and lower shadows. Ayun, magtataka kayo, bakit magkaiba ng kulay? Ibig sabihin yan. Ibig sabihin, pag yung real body ay kulay green, ibig sabihin, ang closing price niya ay mas mataas kaysa sa opening price. Magandang halimbawa, kunwari, ang Jollibee, Jollibee stocks ay bandang 9:30 ng umaga, nagbukas ang presyo niya sa 200 pesos. So, imagine natin ito yung opening price niya. Tapos, sa kalagitnaan ng araw, nagkaroon ng malaking bentahan at konti yung mga bumibili, bumaba ang presyo niya from 200 pesos to 195 pesos. Pero, uh, nung lumipas ng konting ilang oras, let's say after 1 or 2 hours, sabihin na natin mga bandang 11:30 ng umaga, biglang dumami yung mga buyers ng Jollibee. Siguro nakita nila may magandang potensyal o may magandang na mas lalong lalaki ang kita ng Jollibee dahil may nailabas itong magandang produkto o bagong meal na siguradong patok na patok sa mga bagong consumers o sa mga loyal customers na rin ng Jollibee. So, tumaas yung presyo papunta sa 205 pesos. 205 pesos. So, yun yung kasalukuyan niyang closing price. So, itong closing price, nagbabago siya from time to time. So, yan yung closing price niya. Hanggang sa bago mag alas 12 ng tanghali, from 205, nag-jump siya sa 210 pesos. So, ito yung parang pinaka-highest price niya for today. So, from alas 10:30 hanggang alas 12 ng tanghali, nanatili yung price niya. Tapos, pag-resume ng stock market ng 1:30 ng hapon dito sa Pilipinas, may mga ilang stock traders na nagde-day trade. Gusto nilang uh, kunin yung kinita nila, especially nung bumili sila ng stocks nung bandang alas 9:30 ng umaga ng 200 pesos. Gusto nilang materialize yung profit nila. Sila yung nagbenta. Ngayon, since yung mga uh, stockholder na bumili ng alas 9:30, wala silang makitang buyer. Ang ginawa nila, binaksak nila yung presyo from 210 pesos, yung pinaka-highest, binarging nila ng 205. So, nag-ano siya dito. Nag-close ulit siya sa 205. So, basically, itong upper and lower shadows, ito yung pinaka-extreme prices in a given day. Yung parang nasagasaan lang. But at the end of the day, nagsarado pa rin yung presyo niya dito. Mas mataas pa rin yung naging closing price niya. Kahit medyo nadaanan niya yung highest price niya, 210, pero nag-close pa rin ng 205. Green candlestick pa rin yung kalalabasan. So, assuming na hindi nagpalit yung price, nag-trade pa rin ng 205 hanggang sa matapos yung trading hours ng 3:30 ng hapon dito sa Pilipinas. So, ganito yung kalalabasan ng presyo ng Jollibee. So, basically, nire-record niya kung ano yung mga presyo na daanan niya in a given day. So, yan yung basic Japanese candlestick. Ngayon, sa pula naman, it's the other way around. So, ibig sabihin nito, nagsarado yung presyo ng isang stock na mas mababa kaysa sa opening price. So, gawing halimbawa ulit natin yung Jollibee. So, same principle sa upper and lower shadow, nadaanan niya lang. Kunyari, 210 pesos to, imagine natin.
Then, at the end of the day, nagsara siya sa, sabihin na natin 198 pesos. Pero, nadaanan niya yung lowest, 195. Dahil medyo may optimistic pa rin kahit papaano. Kaya hindi siya sumagat dito sa lowest low. So, since ang pinapakita dito sa individual candlestick, yung gaano ba ka-optimistic ang mga stock traders at investors sa isang stock. So, pag nagkaroon siya ng mas mataas sa closing price kaysa sa opening price, ibig sabihin, optimistic ang mga traders at saka investors sa araw na yon. So, same goes with red candlestick. Pag mas mababa yung presyo niya, ibig sabihin, negative yung perspective nila. May panganib na nakaamba sa kumpanya. Baka may problema sa kanilang produkto o may problema sa kanilang customer service. Kaya minsan nagiging negative ang perspektibo ng mga investors. So, ito ay very popular kasi mas madali itong intindihin. Tsaka mas malaki yung bearing niya for interpretation at for forecasting ng price kesa dito sa Western bar chart. Sa Western bar chart kasi, although medyo similar din sa Japanese candlestick, mas mainam pa rin ang Japanese candlestick kasi kada individual formation ng mga candlesticks na nakikita nyo, meron siyang kakaibang na forecast compare sa ganito lang. Ang hirap i-forecast ano ba yung magiging posibleng direction ng price. So, yan. So, i-apply natin. Apply natin yung interpretation sa candlestick para ma-solidify yung knowledge natin about this. So, halimbawa, let's pick a day or individual candlestick dito. So, titignan ko yung chart ng GMA7. Oh, nga pala, nakalimutan ko. Papakita ko pala sa inyo paano i-access yung chart sa Call Financial. So, ganito. So, pag open nyo ng Call Financial, gagawin nyo lang, i-mouse over nyo lang yung quotes. Tapos, punta lang kayo dito sa charting. So, yan. So, maglo-load yung charting. So, subukan natin. Galing ako sa ibang page. Quotes lang yan. Tapos, punta ka ng charting. So, papansin nyo pag iniiba nyo, pag mina-mouse over nyo yung ibang tabs, nag-iiba-iba yung sub-tabs niya. So, para mapunta ulit sa charting, mouse over lang sa quotes, and then punta lang sa charting. So, ganun lang kadali paano i-access yung charts ng Call Financial. So, dito, makikita nyo sa left-hand side ng screen yung mga ticker symbols ng mga stocks na kinakalakal sa Philippine Stock Exchange. So, hindi pala automatic. Pwede nyo palang i-save yung list ng stocks na gusto nyong i-monitor. Kunyari, GFC, yung Jollibee, gusto nyo monitor. I-enter nyo lang yan. Tapos, i-click nyo lang yung save para ma-save yung list ng stocks nyo. So, itong mga stocks na to, bali, ako mismo nag-load niyan. So, sinave ko na. Si-save preference nyo lang para every time na pino-pull up nyo itong software ng Call Financial, hindi nyo na kailangan i-manually enter yung kada stock na gusto nyo i-monitor. Ayun, just in case na hindi nyo alam kung anong stock yung pwede nyo ilagay dito, merong isang page dito na pwede nyo kunan. Pwede kayong pumunta dito sa stock information sa quotes. Pwede kayong pumunta dito sa stock list. So yan, makikita nyo lahat ng mga nakalistang stocks sa Philippine Stock Exchange. Ito yung mga ticker symbol nila. Pwede nyo lang
load dun sa ano, sa charting software. Next gusto kong makita, CEU, yun, Central Escalarte University. So, ABS-CBN, yan, apps, yan, Yala Corporation, AC, yan lang. So, punta ka sa charting. Assuming di natin na wala pa akong ano dyan. Assuming wala pa akong nakalista. Imagine nyo lang natin. Okay ko. AC. Yan. Yun. So, ito yung nakikita nyo. Ito yung time frame. Itong 6 AM. Understood yan. 6 months. Pwedeng 3 months. Para ma-zoom in nyo yung chart. 10 years. Sa Call Financial, pinaka longest scope nila para makita mo yung historical prices is 10 years. 5. Yan. Ngayon, kung gusto nyo i-load yung list nyo, pwede mong click lang to load preferences. Yan, makikita nyo na yung mga sinave nyong list. So, yan. So, ganun lang kadali paano i-access yung chart ng Call Financial. Ngayon, bigyan natin ng samplean natin yung mga chart, mga candlesticks dito. So, ito sa Jollibee. So, kada isang candlestick dito, isang araw ng trading. So, itong tinuturo ko dito, January 30, 2015. So, nagbukas. Yung opening price nito ay 226. Teka, zoom in ko pa. Para mas lalo natin makita. So, itong candlestick na to, opening price niya ay 226 pesos. Ito yun, itong nasa ilalim na to. Tapos, closing price niya ay 232. Pansin niya may upper shadow siya, di ba? So, nadaanan niyo yung price level ng 234 pesos kaya may upper shadow siya. Tapos may lower shadow siya dahil within the day, nadaanan niyo yung pinakamababang price niya which is 225 pesos. May mga araw na walang upper tsaka lower shadow ang isang candlestick katulad nito. Itong January 28. So, nagbukas siya ng 212. Yun din yung pinakamababa niyang price. So, understood yun. Wala na siyang lower shadow na. Tapos, yung highest price niya for the day is 218. Yun din yung closing price. So, nagsara rin sa highest price. Pag nakikita kayo ng ganitong candlestick na walang upper at lower shadow, ibig sabihin, nagsimula siya sa pinakamababa at nag-close siya sa pinakamataas. So, yun yung explanation niya. Minsan, nagbubukas ang presyo ng stock sa pinakamataas niyang level. Katulad nito, nung February 26, 2015, nagbukas ang presyo ng Jollibee sa 216 pesos. Tapos, nagsara siya ng mas mababang presyo ng 210 pesos and 80 centavos. Pero, within the day, mas mababa, nadaanan niya yung lowest price niya ng 210 pesos and 40 cents. Pero, hindi siya nagsara doon sa presyo na yan. Kaya makikita niyo may maliit na lower shadow dito. Yan. So, yun ang ibig sabihin yan. So, pag may nakikita kayo na mas maraming kulay green, ibig sabihin, napaka-optimistic ng mga investors sa mga nagdaan na araw na ito. Kung may nakita naman kayo maraming red, ibig sabihin may negatibo ang perspektibo ng mga stock traders. So, basically, what's in it for you, lalo na sa pagbili at pagbenta ng stocks, pag maraming kulay green na candle kayo nakikita, ibig sabihin, mas safe itong bilhin. So, okay itong bilhin pag maraming green. Ngayon, pag may nakita kayo maraming red, mas delikado to. Mas malaki yung chance na mas babaksak pa yung presyo niya. So, okay,
in-ignore nyo yung sign na to na mas maraming red. Sa mga susunod na na meeting natin or sa videos na i-upload ko, ipapaliwanag ko yung mga specific pattern para ma-forecast tong mga ganitong pangyayari na bumabaksak para makaiwas ka, para mabenta mo na, ma-preserve mo yung profit mo, same time makakaiwas ka pa sa pagkalugi sa pamagitan ng candlesticks. Okay, so live demonstration para ma-access yung charting tool. Okay, napaliwanag ko na sa inyo yung Japanese and bar chart. Check. Okay. So ngayon, sa huling yugto ng paksa natin para sa umaga or gabing ito, ay ano ba yung tatlong direction ng presyo? May type demonstration. So papakita ko rin paano mag-drawing ng mga linya-linya. So itong mga linya-linya na to, may kahulugan yan. Kaya ang isang stock trader nagdo-drawing ng linya para maintindihan niya o maunawaan niya ano ba yung direksyon ng isang stock. Kung ito ba ay uptrend, downtrend, or sideways. Kasi basically dito sa Philippine Stock Exchange, mas maganda kung bumibili ka ng stock na uptrend. Kasi pag uptrend, mas may posibilidad na umangat pa yung presyo ng stock. Para mas malaki yung chance mo na kumita. Versus na ikaw ay bibili ng stock habang bumabaksak yung presyo or tinatawag na downtrend. Yun naman ay may posibilidad na malugi ka. Wrong timing ang pagbili mo ng stock. At tinatawag naman na sideways. Hanap tayo ng halimbawa ng may sideways. Okay. Ito magandang halimbawa to. Ito yung GT Cap. Ito yung holding company ng Metrobank. So, papansin nyo, for 3 years, umaakyat yung presyo ng GT Cap. So, after 3 years, ang pag-akyat niya, mga bandang May, mapapansin nyo na medyo nahinto. So, may kita kayong horizontal action dito. So, may kita kayong horizontal action dito na dapat ding iwasan. Kasi pag bibili ka ng stock na sideways, hindi siya profitable. Especially kung may iba pang stock na may mas malaki kang oportunidad mas lalong kumita. Parang it's a waste of time and money kung magtatagal ka sa stock na sideways. So basically, ang dapat mong iwasan na direction dyan ay yung downtrend tsaka yung sideways movement. So, ang basic rule ng charting is you buy pag uptrend or at the beginning of uptrend para mas malaki yung profit mo the long run. So, first direction, uptrend. Yung uptrend. Kitang-kita naman sa GT Cap. So, paano i-drawing tong uptrend? So, matodrawing mo yung uptrend by connecting yung, nakikita nyo to? Itong, teka, i-zoom ko para mas ma-appreciate nyo. So, nakikita nyo itong mga parang bangin na to. Itong bangin. Yan. Itong trough na tinatawag sa English. Para malaman kung paakyat ng presyo ng stock, ang basic rule dito is i-connect mo. Dito sa charting ng Call Financial, ang gagawin mo lang, left click, tapos diinan mo lang yung left click mo. Ay, sorry. Support resistance. So, dapat trend lines. Pwede mong piliin kung gusto mo mag-drawing ng horizontal, control, tapos left click kung gusto mo i-delete. Yan mo lang. Click mo lang trend lines para may diagonal lines ka. So, ang basic dito,
i-hold mo yan, left click and hold, tapos i-drag mo, i-connect mo siya sa nearest trough na tinatawag. Itong nearest na, yung parang bangin, nakikita nyo. I-connect nyo lang yan. Yan. So, pag connect nyo, yan. So, may uptrend. So, kita nyo, umaakit yung presyo. Ngayon, downtrend. Hanap tayo ng stock na may downtrend. Maganda yung East West Bank eh. Ito yung East West Bank. So, may mga na-drawing na ako dyan. So, for demonstration purposes, delete ko to. Makita ko. Sa downtrend naman, it's the other way around. I-connect mo naman itong mga tuktok na to. Itong mga highest price. I-connect nyo naman siya pababa. Yan. I-connect nyo siya sa mga naging highest price habang bumabaksak siya. Yun sa lower shadow. So, i-connect nyo lang yan. Yan. So, yan. Downtrend. Yan. So, pag ganyan yung stock price, medyo delikado yan. Ingat ka. At maaari, wag ka muna bumili ng stock. Hindi ko sinasabing wag kang bibili ng stock ng East West ha. Pero, it's not the proper time pag ganyan. This is for demonstration purpose. Magalit sa akin si Gutcha nun. Okay, so tingnan natin to. Yung Alliance Global, yung may-ari ng yung kalaban ng Jollibee. Sila yung nagpa-franchise na McDonald's. Karamihan ng mga ano. Kasi karamihan naman sa mga McDonald's, alam ko lahat ng McDonald's branches dito mga franchise. So, one of the biggest franchisees ng McDonald's dito ay si Andrew Tan, yung Alliance Global Incorporated. So, tingnan natin. Ano ba yung trend? So, given na. Sabihin na natin wala yung drawing kanina. Imagine natin. So, tanggalin ko muna yung mga personal notes ko dyan. So, kita niyo yung ano ko. So, ito from May of 2014. So, last year. Ito yung parang naging highest price niya. I-connect lang natin siya sa nearest peak. Yung peak niya no April. So, yan. Makikita nyo downtrend ang Alliance Global. So, ingat tayo muna dyan. Ingat. Tapos, try nating tignan yung ito, madalas ko nakikita ngayon to sa sa Tiger Tape. Itong Double Dragon. Trivia. Isa sa mga may-ari ng Double Dragon ay yung may-ari rin ng Jollibee, si Tony Tan Caktiong. Isa sa mga co-owners itong Double Dragon. So, ano ba trend ng Double Dragon? So, connect lang natin to. Connect natin yan. So, okay to. Uptrend. Pansinin nyo, daming green candles. Although may isang red dito. After ng red, may dalawang green candles pa. So, medyo safe tong bilhin. Safe siyang bilhin. So, yan yung uptrend. Tsaka downtrend. Ngayon, hanap tayo ng stock na may sideways movement. Alam ko yung Philippine Orion may sideways movement. Yan. Philippine Orion. So, kita nyo dito sideways movement. Para malaman kung may sideways movement, i-click na lang tong support or resistance. So, kita nyo may kalapit. Hindi siya talagang pag ganun. So, i-click nyo lang to. So, given na meron ng drawing dito. So, yung kita nyo, yung pangin dito, kapantay lang dun. So, i-drawing nyo lang yung, i-connect nyo lang siya through
horizontal line. So yan. Makikita nyo yung laro ng presyo dito, up and down lang dito sa two lines na to. Ito, hindi siya umangat dun, hindi niya na penetrate to since August 27, hindi niya na penetrate to. The downside naman din niya para na penetrate to. So, pag mga ganito, well, iwas ka rin dito kasi wala, alam mo parang wala pang masyadong mapapala yung pera mo dahil pagilid yung ano eh. Hindi siya umaakyat man, konting points lang. Hindi rin siya masyadong umababa. So, mapapag-iwanan ka ng ibang stocks na pataas yung galaw ng presyo. So, iwas ka dito, iwas ka sa sideways, saka sa downtrend. Like yung pinakita ko sa East West Bank na stock. Alright, that's it. Yan yung basic chart reading. Sa susunod, I'm gonna give specific yung mga reversal signal. Yung paano natin malalaman kung may posibilidad na bang umakyat o bumaba yung presyo sa pamamagitan ng Japanese candlesticks. So yun lang at maraming salamat sa pakikinig.